Good morning, and first of all, I would like to welcome all the pilgrims from the St. Peter Parish from Lipa, Batangas. Kayo po ba yon? So palakpakan natin ang ating mga panauhin. Welcome. And welcome to other pilgrims of hope who are coming over to the Manila Cathedral for their pilgrimage. As I mentioned earlier during the beginning of the Mass, today, 5 years ago, churches were closed. It was a Sunday, and for the first time in my priestly life, there was no Mass on Sunday in public because of the impending crisis brought about by COVID-19. Nasaan kayo noon, 5 years ago? Ano ang inyong ginagawa? Anong inyong naaalaala? What do you remember? Alam ko, bago ito sa ating lahat noon. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Ayaw nating maniwala sa mga fake news. Hindi rin alam ng gobyerno kung ano ang kanyang gagawin because this is something new. Sino sa inyo ang gustong balikan yung panahong yon? No way. No way. We don't want to experience that same thing anymore. You know, in the gospel, Jesus said, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy." So sabi ng Panginoon, narinig niyo sinasabi, mahalin mo ang iyong kapitbahay at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero sabi ni Jesus, dati yun. Yun ang dating pamamaraan. Yun ang dating daan. Lumang daan. Ang sinasabi ko sa inyo ngayon ay ito. Ito ang bagong daan. Ito ang bagong pamamaraan. Huwag na nating balikan yung nakaraan. Hindi maganda yon. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang bagong pamamaraan. I say to you, love your enemies. Do not just love your neighbor. Do not just love those who love you. Do not just love those who do good things to you. Do not just love those who are generous to you. Love even those people who hate you. That is the new way. Yon ang bagong daan. Yon ang bagong pamamaraan. At yan ang paanyaya sa atin. Now, ang una ay, ano bang ibig sabihin ng Panginoon nung sabihin niyang mahalin mo ang iyong kaaway? Love your enemies. Ano yon? Pag nakikita mo siya ay yung kinikilig ka, no? Para ka nakakita ng crush mo? No. That is not emotional love. That is not romantic love. The Lord does not expect us to have the same feeling, towards our enemies, the way we have feeling towards our crushes, your wives, your husbands, your daughter, your son, your parent. No, hindi yun. Sapagkat imposible yun. Paano ka magkakaroon ng same feeling, sa isang gumawa sa iyo ng masama, katulad ng isang taong gumawa sa iyo ng mabuti? No, that's not possible. You will have a different sense of feeling. But the Lord is saying, do not do to him what he did to you. Be kind to him.
Even he was unkind to you. Bakit? Kasi ganyan ng Diyos eh. Ganyan ng Ama, ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos, nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Hindi sinasabi ng Diyos, itong mga tagalipang ito, dahil sila ay nagpunta ng Manila Cathedral, nagbiyahe sila ng malayo, sa kanila lang merong lilim ng ulap, Kasi ang araw sa labas, Okay, yung mga tagalipa paglabas ng Manila Cathedral, merong malaking ulap na tatakip sa kanila para hindi sila mainitan. Hindi. Mapabuti o mapasama, nagpapaulan ng Diyos. Mapabuti o mapasama, nagbibigay ng pagpapala ang Diyos. At yun ang gustong sabihin ni Jesus, yan ang bagong daan, ang bagong pamamaraan, ang bagong uri ng buhay. Gumagawa ka ng mabuti sa lahat, kahit na hindi lahat ay gumagawa ng mabuti sa iyo. Father, mahirap naman yun eh. Of course, hindi ko naman sinabing madali eh. Hindi naman sinabi ni Jesus na madali. Kaya, yung ating pagtanggap ng sakramento, yung pagsisimba ninyo araw-araw, yung pagkukomunyon ninyo tuwing kayo nagsisimba, yon ang dapat na magbigay sa inyo ng lakas upang gawin ninyo yung mahirap gawin. The Lord is not asking us to do something easy, but the Lord will always give us the grace to do something that is hard. Basta gustuhin lang natin ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen.